may konting flooding doon sa area doon. Nandun yung may hawak yung flood control. Laki na yan. Nakita niyo na ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman. Para sa amin, ng ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, ang mga kabataan. Kaya dahil dyan, sinisiguro natin na ang mga potensyal ng mga kabataan ay makuha nila dito sa Maynila. Prioridad ng ating alkalde na gawin magaling at magaganda ang mga paaralan dito para sa ganun maging conducive ang pagpapasok nila sa eskwelahan. Dito po sa Maynila, iba ang problema ng mga magulang. Alam niyo po kung ano? Ang problema ng mga magulang ay kailangan nilang bilhan ng jacket ang kanilang mga anak dahil napakalamig ng mga paaralan dito. Dahil siniguro ng ating alkalde na masarap mag-aral sa Maynila. But anyway, nandito po ako para ipakilala ang isang tao na alam ko kilala ninyo. Alam ko mula kayo sa iba't ibang LGUs. Tama po ba ako? Sino po dito ang mga taga-Makati? Meron ba? Taga Quezon City. San Juan. Ano pa ba? Pasig. Mandaluyong. Kayo po, parang hindi po kayo taas ng kamay. Saan? Alaba, ang Muntinlupa. Anyway, welcome po namin kayo dito. Alam niyo, itong alkalde namin dito sa Maynila, napakagaling. Dahil bago po siya naging isang alkalde, naging isang magaling na konsehal siya. Pagkatapos, naging isang vice-alkalde, at ngayon, masasabi ko, pinakamagaling na naging alkalde dito sa Maynila. Pero para lang sa kaalaman ninyo, ang aking samahan bilang vice-alkalde at alkalde, nag-umpisa po ito nung siya ay nag-umpisa pa lang bilang konsehal. At noong mga panahon na yun, naging importante rin sa kanya ang mga kabataan. Kaya, ibibigay ko na po ang mikropono sa napakagaling at napakasipag na alkalde natin na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Nakita niyo na yung pinakamagandang Vice Mayor sa buong Pilipinas. Matalino pa yan. Good morning. Welcome kayo sa Maynila. Sino? Dito muna, tatanungin ko muna yung mga nanay at tatay ninyo. Kanina may lola eh, pero most of you is nanay at tatay. Taas ang kamay na nakapunta sa Manila Zoo nung bata sila. Ayun. Yes, marami akong testigo. So, sa mga nakapunta dati, naalala nyo yung dating Manila Zoo. Kamusta naman? Okay naman. O ngayon, ano naman ang masasabi nyo sa bagong Manila Zoo? Mas maayos. Mas maayos para sa mga hayop. Kasi your city government, the capital of the country, we wanted to heed to the call of animal care also. Kaya gumawa kami ng mga pasilidad at binago namin buo coast to coast. This entire Manila Zoo, talagang binago namin to na mas pinalaki namin yung mga lugar ng mga animals. At the same time, as much as we can, of course, these are some of them wild animals, no? So kaya kailangan medyo sana laging ligtas ang ating Manila Zoo. Lalo na pag nakita nyo yung may konting flooding doon sa area doon. Nandun yung may hawak yung flood control. Laki na yan. Nakita nyo na ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman.
At sa mga bata, no, ay lagi kayong welcome sa Maynila. Huwag kayong magdadalawang isip na kahit saang lugar pa kayo, you're always welcome. Nabanggit na ni Vice Mayor Chi, we are trying to improve. During my first term, 2019-2022, ang aming mga eskwelahan dito is vertically improved. Sabihin, inaabatan namin yung paglago ng populasyon kung saan magdidemand ng space. In the case of City of Manila, and most likely Metro Manila, in a highly urbanized setting, dadami ang populasyon, pupunti ng pupunti ang espasyo. So that's why we opted to go further, like 10 to 15 years of population growth with regard to sa ating mga komunidad. Kaya ang aming mga eskwelahan dito, marami kami na itaguyod na 10-story, fully air-conditioned public school. Pag nakita niya sa Manila Science, sa Albert, sa Almario, ngayon tutuloy ko yung Magsaysay, hopefully. At gusto ko ma-achieve ng Maynila o nino mang local government unit yung teacher-student ratio that is universally accepted. Kasi mas tama lang ang dami ng bata sa classroom, mas maaliwalas, mas maginhawa, at mas madaling makapagpo-focus ang teacher at student. Yun ang aming aspiration. Dreams for our mga batang Maynila. Sino nag-aaral sa public school? Public school? Sa private kayo? Public school kayo? Bakit kayo tinanong? Kasi mga bata, siyempre, alam mo naman ngayon, ang panahon ng social media ay maraming ipinapakitang magagandang bagay. It works both ways. Negative or positive, depende sa discernment ng tao yan. But I just like you to inform you, gusto ko lang magpaalam sa inyo, alam niyo ba mga bata, ako ay produkto 100% full-blooded product of public education system. Para lang ko, una, kung kasing edad niyo ako, yung mga nanay niyo inabot ko, Tulungan Center, na mas kilala na ngayong daycare. Nung araw, may ginagawa ang gobyerno sa mga bakanting lote kung saan nagtatayo ng Tulungan Center. Ang Tulungan Center ay mayroong livelihood, may some sports activities, and school life for daycare. Yun ang aking doon ako nag-umpisa. Tapos nung nag-7 anyos na ako, qualified na ako to enter into primary school. Kasi nung araw, para mag-grade 1 ka, kailangan 7 years old ka. Yun yung Rosauro Almario Elementary School. Ang sabi nila, ang